Hello Chong, welcome back to my vlog. Chong, ikaw ba ay naghahanap ng solusyon sa iyong problema, lalo na sa mga unwanted weeds o sa mga damo? Watch this. Good day, Chong. Today, we have another one chemicals na ating i-basic review or a short review. In these chemicals, malalaman natin kung anong klaseng chemicals ito at saan ito pwedeng gamitin at iba pa. But before I'm gonna introduce to you these chemicals, I wanna show you some other ways on how we gonna control our weeds. So sa pag-control ng ating weeds, meron po tayong tinatawag na natural way of control, biological way of control, and chemical way of control. Ngayon, bigyan ko kayo sa dalawang paraan kung paano natin mai-control yung weeds. Una na niyan, ang hand weeding. Ang hand weeding with the use of our hand. Ito po ay applicable po sa mga small farm, backyard gardening o sa mga halaman. Kung nakita nyo na pwede din naman gamitin ng ating kamay sa pag-control ng ating weeds, why not? Ito po ay maganda, iwas gamit po sa chemicals at nababawasan din po ang ating gasto. The second one is through mulching. Ano nga ba itong mulching? Meron tayong dalawang klase. Ito po yung plastic mulching at saka dayami mulching. Kung hindi nyo alam yung dayami mulching, yan po ay with the use of our rice straw or rice stalk. Ang maganda nitong mulching, aside from nagko-control ito sa pagtutubo ng mga damo, ang dayami mulching, balang araw, it will turn into organic fertilizer. Dagdag fertilizer sa ating halaman o sa ating soil. Correct? Pero may isang malaking tanong. Paano naman yung mga malaking farm na sa nakita nila hindi na talaga ma-apply yung mga natural way control, biological way control at iba pa? Well, don't worry because that's our purpose for today na ating i-basic review. Ang chemicals na ating i-basic review ay walang iba kundi ang Roundup. Ano nga ba ang Roundup? Ang Roundup ay isang herbicide. When we say herbicide, ito po ay isang toxic sa ating halaman. And it is a post-emergent general weed killer. Meron po tayong dalawang klaseng emergent. Meron tayong tinatawag na pre-emergent herbicide and post-emergent herbicide. Kung hindi nyo po alam ang pagkakaiba ng dalawa, meron po akong video na nag-differentiate kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. So, i-click nyo lang po yung link na nasa description box at pupunta na po kayo sa video kung anong pagkakaiba nilang dalawa. And then what do you call by general weed killer? Ang general weed killer, ito po yung kabuuan. Walang pinipili. Either it is a wanted weeds or unwanted weeds. Walang pinipili. And then, it is a broad spectrum, systemic and non-selective herbicide. When we say broad spectrum, pwede niyang patayin yung mga broadleaf, mga grasses at iba pa. And then systemic. So alam natin na kapag systemic, ito po talaga ay tatagos sa ugat o sa roots ng ating halaman. Ito po ay isang non-selective herbicide. When we say non-selective, walang pinipili. Ang halaman nyo kapag natamaan ito, maaring masaktan, maaring masugatan, at maari ding napakadelikado, maaring mamatay. Okay? So ano-ano nga ba ang mga crops na registered nito sa Roundup? So as you can see in the screen, meron po tayong crop registered Roundup tolerant corn, mango, banana, coffee and cacao, rubber, oil palm, citrus, coconut, sugarcane and vegetables. Meron din tayo pong mga weeds control. H-grass, morning glory, dayflower, cendrilla, buttonweed, splendid top, cogon, shade conditions, open conditions, paragrass, talahib, fern, and other annual weeds. Meron din po tayo dyan na liters per hectare. So, hindi po tayo kailangan mag-alala kung ilan ang ating imimix sa tubig dahil meron po dito nakasulat sa label ng ating Roundup. And then rate
per Roundup. Meron po tayong application volume, TBSP per 16 liter of sprayer. So meron po dyan nakalagay. So sa akin, based on my experience, gumamit po ako ng 3 tablespoon per gallon. And then hindi ko po siya nasasayangan kasi nakita ko naman po na epektibo talaga yung paggamit ko ng 3 tablespoon per gallon. So paano natin makita na epektibo talaga itong Roundup? So makita natin ang pagka-yellowing, wilting, at saka makita natin within a week or 2 weeks, mamatay na talaga yung mga damo o mga grasses or mga broadleaf. Yan po ang nakasulat dito based sa aking din pong na-research dito sa ating Roundup. And then, best time to apply. So, ang best time na pag-apply nito ay morning, around temperature 45 to 90 degrees Celsius, when leaves are green and growing. So, since it is post-emergent herbicide, it means makikita na talaga natin yung damo. So, parang mas mainam na i-apply natin itong herbicide na Roundup na ito through the vegetative ways, or let's say growing, ang pagtutubo pa ng isang damo. Para po maiwasan po natin na makahigo pa po sila ng mga nutrients coming from the soil na dapat doon po talaga pupunta sa ating mga crops. Correct? And then, ang advantage po nito kapag gumamit po ito, kasi all around po ito, general, non-selective herbicides, ang naka-advantage po nito, kapag pakiramdam nyo na ang panahon ay hindi maganda, tapos ngayon, balak nyo talagang mag-apply kasi sobra na talagang dami ang mga damo na sa iyong farm. Kapag nag-apply kayo ngayon and then after 30 minutes umuulan, pues hindi po kayo kailangan mag-alala kasi nakasulat po dito, based on my research, after 30 minutes before rain, magre-result pa rin po ito o makikita pa rin natin ang result nito. Kahit umulan pa man yan, basta lagpas na sa 30 minutes, makikita natin ang resulta. Yun po ang maganda nito. So, before we gonna proceed to the price nito, kung magkano ito, since it is a 1 liter, sabihin ko muna sa inyo na if you have any questions, clarifications, and any suggestions, you can comment down into the comment box below, and you are free to comment. And then kung meron kayong maidagdag dito sa Roundup, pwede po kayong i-comment para po malaman natin talaga kung ano talaga itong Roundup. Pero para naman po sa akin, napaka-epektibo. And then recap muna tayo, ang Roundup ay isang herbicide, a post-emergent general weed killer, a broad spectrum and systemic non-selective herbicides. So, nakikita nyo po kanina sa screen ano yung mga crop registered. And then sa akin is ginamit ko 3 tablespoon per gallon. Makita natin ang result, yellowing, wilting, and complete death sa mga grasses, mga broadleaf within 1 week or 2 weeks. Best time to apply, morning around temperature 45 to 90 degree Fahrenheit, when leaves are green and growing. And then, ang napakanda, sabi ko kanina, kapag nag-apply ka after 30 minutes before rain, so, makita pa rin natin ang resulta. So, ngayon, let's talk about saan natin ito mabili at magkano ang 1 litro nito. So, para sa akin, mabili natin ito kahit sa ang chemical store. At itong 1 liter ito, nag-around lang po ito sa akin to 350 to 400. Since nagtanong-tanong ako at nakabili ako ng 350. Itong 1 liter na Roundup, nabili ko ito around 350 only.